Hi guys. Uh, Pag-usapan natin itong balita tungkol dun sa statement ng isang ex-ICC judge regarding sa case ni PRRD, and then yung Senate resolution, proposed resolution ni Sen Marcoleta, at yung mga recent statement ni Auntie Claire. Panoorin natin to, guys. Exercise in futility para sa dating ICC judge ang mga inihaing Senate resolution na humihirit ng house arrest para kay FPRRD. Nasa Rome Statute lang kasi ang bola, kaya't malabo itong mapagbigyan. If the Senate passes a resolution like that, what is that value to the ICC? Nothing. Walang halaga sa International Criminal Court ang mga Senate resolution na nananawagan ng house arrest para kay FPRRD. Ayon ito kay dating ICC judge at UP College of Law Professor Emeritus Raul Pangalangan. Paliwanag niya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tanging ang Rome Statute lang ang pagbabasehan ng korte sa usaping interim release. Una nang humirit ng house arrest sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo dahil sa anilay lumalalang kalusugan ng dating Pangulo habang nakadetain. Naghain din ng resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano na hinihimok ang gobyerno na hilingin sa korte na pansamantalang ikulong si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague. Duda si Pangalanan na mapagbibigyan ang mga ito ng ICC. I mean, of course, it can always be conveyed to the court. I don't know who will convey that, who will transfer that information to the court, but whether it will carry any weight, I doubt it. The interim release can contain conditions. And I imagine if the three grounds, one of those three grounds anyway, is satisfied, then the humanitarian elements might be taken into account in the conditions. But I don't think they will go as far as what the senators are looking for. Because that is something we do in the Philippines. There's some VIP jail somewhere. If it happens, it will be the first time. That sort of a VIP arrangement for a prisoner. Ayon din kay Pangalanan, posibleng madesisyonan ng ICC ang interim release request ni Duterte pagkatapos pa ng confirmation of charges sa Setyembre. Some of the grounds for interim release deny release, that is the risk of flight, and the second is the possibility of a threat and intimidation of victims and witnesses. Yeah. I think the second ground is one which is best explored with the evidence available during the confirmation hearing. Magsisimula ang 4-day confirmation of charges sa September 23. There are three options for the court. If the court says it's enough, then they confirm the charges, and it becomes then the pretrial is ended and they proceed to trial. If the evidence doesn't support the charges, the court basically throws out the case, and that's the end of it. And the third option is that the court can basically tell the prosecution, go back and give us more evidence, or consider filing another charge. Recharacterizing what we call the mode of liability. Was Duterte the mastermind? Was he a direct perpetrator? Because right now the charge is co-perpetrator. Sinasabi niya na merong tatlong scenario na pwedeng mangyari after the confirmation of charges sa September 23. So yung una, pagka daw malakas yung ebidensya, proceed yung trial. Yung pangalawa, kapag mahina, dismiss. And then yung pangatlo, kung kulang daw yung mga ebidensya, pwede raw mag-gather uli yung mga prosecution team ng mga additional evidences, tapos i-refile.
Ang hindi malinaw, anong mangyayari kay PRRD dun sa third scenario. Makakalaya ba siya? Halimbawa, kulang yung evidence. Consider ba yon na dismiss? Hindi malinaw, ano? Pero yung first and second scenario, malinaw. Tapos sabi niya na yung mga Senate resolution wala daw effect sa ICC. Kasi paano tatawid sa ICC yung mga resolution na ginagawa ng Senate. So, pero sa opinion ko kasi, yung Senate resolution pwedeng mag-pressure sa Philippine government para umaksyon sila. Kasi pwede naman makipag-negotiate diplomatically ang gobyerno ng Pilipinas. Panoorin natin guys yung Senate proposed Senate resolution ni Sen Bato. Sen Marcoleta. RD Act. Oo. So yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya idetine nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ah, okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di ba na sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpapunction lahat. Eh bakit mo dinala roon si Pangulong Duterte? Aha. Tama. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Tama yung katwiran ni Sen Marcoleta. Di ba? Wala namang sinasabi ang Pilipinas na incapable na litisin si PRRD. So, bakit natin pinadala dun? Tuloy natin, guys. Eh siguro sa Lunes, kasi Sasabihin niyo pa lang po. pina-analyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung mayroon pang susunod sa loob ng 100 taon, mayroon pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas Kung sino na to. man, oo. Pero Kung sino man ako, yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution nito, Sen. Resolution, hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 9851 eh. Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado
na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan bakit ko ginawa yun. Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano kaya napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba yung mayroong mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo. Tsaka na yun, tsaka na natin tingnan. Ang gusto ko lang ideklara. Okay. O kung nadeklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos natin. Maganda yung naisip ni Sen Marcoleta, no? Kasi meron siyang dalawang resolution. Una, ideklara na unconstitutional yung ginawa kay PRRD. And then pangalawa is pauwiin na si PRRD, no? Kasi yung halimbawang maipasa yan, yung resolution na yan, magkakaroon ng parang national call. Kasi Senate yan eh. They represent yung national representation. So magkakaroon ng parang sentiment or grievance which can pressure the Philippine government na ito yung panawagan ng Pilipinas. So, pwedeng umaksyon ng government na makipag-usap sa ICC, tapos i-request nila na pauwiin na lang si PRRD, dito na lang lilitisin sa Pilipinas, and then pwede silang gumawa ng arrangement na halimbawa, pwedeng magpadala ang ICC ng representative para mag-observe dun sa development ng case. Pwedeng mangyari yun eh. Kaya maganda yung may resolution kasi makakapag-dagdag pressure sa Philippine government kasi yan yung parang national call. Panoorin natin guys itong Wala raw problema sa Malacanang kung isnabi ni Senador Bato de la Rosa ang ika-4 na SONA ni PBBM. Pero wag na lang daw sanang makisakay si de la Rosa sa mga pekeng balita. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. So, sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Unbothered ang Malacanang sa hindi pag-attend ni Senator Bato de la Rosa sa 4th State of the Nation address ni PBBM. Kahapon, sinabi ni de la Rosa na may personal siyang conflict sa ilang mambabatas at opisyal ng Malacanang. Kesa raw pumunta siya na nakasimangot, huwag na lang. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers.
Pero pinuna ng palasyo ang komento ni De La Rosa na diversionary tactic lang ang usapang pag-aresto sa kanya ng ICC para matabunan ang isyong kinasasakutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apologist si Yusek Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Air Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM pero wala raw itong kinalaman sa issue. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Paalala ng palasyo, hindi sila ang nagsimula ng isyong ito. Pero pupunta pala si FL sa Riyadh, no? Bawal ang drugs diyan, ha? Mahigpit. Maliit o malaki na volume, parehas ang penalty. Death. So, ingat lang, no? Itong sinasabi ni Auntie Claire, no? Paulit-ulit dun sa police report, yung fake. Actually, yung nangyari, yung facts na merong namatay doon sa Beverly Hills, and then ang cause of death is pain effects. Ayon dun sa medical report, totoo yun. Ang problema, may lumabas na fake police report, yung dinagdag. Doon sa dinagdag, merong tatlong statement dun eh. Una, yung suspected cause of death is the use of drugs. So, totoo yun. Kasi yun yung nandun sa medical report. And then yung pangalawang statement na nakitaan ng mga drug paraphernalia doon sa pinangyarihan. So yun, hindi confirm yun. Wala sa police report yun. And then yung pangatlo is sinamon yung mga tao na inabutan doon sa scene. Wala din confirmation yun. Pero hindi natin pwedeng sabihin agad kasi kung ang isang tao nag-release ng opinion niya, halimbawa na kasi ang nangyari pinost sa social media yung sinasabing altered police report. Pero dun sa police report na yon, merong mga facts dun talaga na pinatunayan ng medical report. Yung dalawang statement lang ang parang hindi pa siya confirm. Kumbaga wala pang final report
ang police department ng Beverly Hills tungkol dun sa mga tao, kung meron man, na inabutan sila dun sa pinangyarihan. Tapos wala din silang final report tungkol dun sa mga drug paraphernalia dun sa pinangyarihan din. Pero may report ang medical na cocaine effects. So posibilidad or posible na merong nakita doon. 'Di ba? Kasi merong findings na cocaine effects So posible na merong ano doon, na merong. And then posible rin na may mga tao na naiwan doon nung dumating yung mga otoridad na nag-imbestiga. Hindi lang siya ni-reveal ngayon or dinisclose. No? So, yun, opinion ko lang So, ang mali lang kasi, ipinost yung dokumento sa social media, which is sinasabi nga na altered. Pero kung titingnan natin, hindi naman sinabi ni Sir Bobby Tiglao na ito ay confirmed. Sa pagkakaalala ko, ang pagkakasabi niya, na-receive niya sa Viber. No, hindi niya naman sinabi na confirm So siguro pwedeng imbestigahan yun sa cyber, mga cyber expert, matitrace yung sender. Hindi ko lang sure din kung kaya, pero dapat imbestigahan yun na hanapin kung saan yung source. So, di ko kung mahirap din magsalita, Pero sa opinion ko, sabi nga natin na ang news or fake news or true news is time-bound. Pwede ngayon fake siya or hindi siya confirmed. Allegedly. Pero darating yung time, totoo na pala siya. Meron ng evidence. Di ba? So, let's see. Under investigation yan Okay guys. Ganito na lang muna. Thank you. Please like, share, and subscribe. Bye-bye.